Welcome today to our Hana Filipino worship. Wini-welcome ko kayo sa ating Hana Filipino Worship. Today we read Hebrews chapter 1 verse 1 to 3. Ngayon binasa natin ang makikita sa mga Hebreo 1:1 hanggang 3. Of course, the title is He spoke us through His Son. But today I want to change the title. The only one answer. Ang pamagat ng ating mensahe ngayon ay ang tanging nag-iisang sagot. The gospel. Ay ang gospel. I think it is very important to know first what is the gospel. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang dapat muna nating malaman ay kung ano ang gospel. First of all, the gospel is from God, right? Una sa lahat, ang gospel ay galing sa Diyos. If it's from God, then what is God's plan? Kung ito ay galing sa Diyos, ano ang plano ng Diyos? In the scripture says that His plan from the Old Testament and New Testament is to give salvation to humanity. At sinasabi sa salita, galing sa lumang tipan at sa bagong tipan, na ang nais o ang plano ng Diyos ay bigyan ng kaligtasan ang sanlibutan. But if you look at the scripture, continuously says, who will come to save us? Ngunit kung titingnan natin sa salita, laging tinatanong nila kung sino ba ang darating upang maging ating tagapagligtas. And that who is Jesus. At ang sinong ito ay si Jesus. But He's not only just the Jesus, but He is the Christ. At hindi lamang siya si Jesus, ngunit siya si Jesus na Kristo. You all know and you are very sure about this, right? Alam niyo ito at kayo ay tunay na sigurado dito. But we come to the conclusion that Jesus is the Christ, but what does this gospel have to have relation with me? Tayo ay nakarating sa konklusyon na si Jesus ang Kristo, ngunit ano ang relasyon ng gospel na ito sa akin? Me and the gospel. Ako at ang gospel. What relation do I have with this gospel? Ano ba ang relasyon na meron ako sa gospel na ito? This is very important. At ito ay napakahalaga. You can be Christian, but if you don't know the real reason of why we need to have this clear, then you're living just a religious life. Ikaw ay isang Kristiyano, ngunit kung hindi mo naiintindihan ng klaro ang patungkol dito, ikaw ay namumuhay lamang ng relihiyosong buhay. Then we need to ask again, what is religion? Kaya dapat din nating tanungin, ano ang relihiyon? Religion starts with human. Ang relihiyon ay nag-uumpisa sa tao. So you see the big difference, right? Ngayon nakikita nyo ang pagkakaiba, di ba? Gospel is given by God, Ang gospel ay binigay ng Diyos. but religion is started from human. Ngunit ang relihiyon ay nag-uumpisa sa tao. But then you can ask, Christianity is not religion? Kaya pwede mong itanong, ang Kristyanismo ba ay hindi relihiyon? In category, yes. Kung titingnan natin sa kategorya, oo. Because every religion has beliefs, right? Dahil ang bawat relihiyon ay may paniniwala. But why Christianity or Christians or the gospel is not religion is because we believe in only one gospel. Ngunit bakit ang Kristyanismo o ang pagiging Kristiyano ay hindi relihiyon pagkat tayo ay naniniwala sa isang tanging gospel. In other words, only one answer.
Sa ibang salita, ito ay ang isang tanging sagot. One answer from where? Anong sagot at galing saan? From Genesis chapter 3. Galing sa Genesis chapter 3. This is what? The disobedience of mankind. Galing sa pagsuway ng sangkatauhan. Right? Adam and Eve disobey God, right? Si Adan at si Eva ay kanilang sinuway ang Diyos. And what did they disobey? Ano ang kanilang sinuway? They broke the covenant of God. Kanilang sinira ang ibinigay na pangako ng Diyos. God said to Adam and Eve, "You shall not eat from this tree of evil and good." Sinabi ng Diyos sa kanila na huwag niyong kakainin ang bunga ng karunungang ito patungkol sa kasamaan at kabutihan. It's a covenant given by God to human being, right? Ito ay ang tipan o ang pangako na ibinigay ng Diyos para sa tao. But through the lies of Satan, through the serpent, Eve was first deceived. Ngunit sa pamamagitan ng panlilinlang ni Satanas, sa pamamagitan ng kasinungalingan, si Eva ay nalinlang ni And Satanas. Adam followed up to that. At si Adan ay sumunod. So the disobedience is not just eating the tree, is breaking the covenant. Kaya ang pagsuway ay hindi lamang ang pagkain nung prutas na iyon, ngunit ito ay ang pagwasak nila sa pangako ng Diyos. But God gave us immediately an answer for this disobedience and separation. Ngunit ang Diyos ay nagbigay agad ng solusyon o sagot para mabigyan ng solusyon ang pagsuway na ito. Let's look at Genesis 3:15. Tingnan natin ang nasa Genesis 3:15. What does it says? Ano ang sinasabi? You can read it. Kayo ng babae, aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa kanyang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Between you and the woman, and between your offspring and her offspring, right? Sinasabi na sa ikaw at ang babae at ang binhi mo at ang binhi niya. Who is that offspring of the woman? Sino ang binhi ng babaeng ito? Who came through the virgin? Sino ang dumating sa pamamagitan ng isang birhen? Jesus, Si Jesus. right? So you understand that God prepared this before this happened. Dapat nating maintindihan na ito ay inihanda na ng Diyos bago pa man nangyari ang sakunang ito. So does that mean that God knew that mankind's gonna sin and He prepared it? Ito ba ay nangangahulugan na alam ng Diyos na magkakasala ang tao kaya ito ay inihanda niya na? No. Hindi. He is merciful and He's outside of time, which is prepare everything in perfection. Ang ibig sabihin ay siya ay nakalabas sa oras at ang lahat ay hinihanda niya na ng perpekto at siya ay punong-puno ng pag-ibig para sa bawat isa sa atin. In other words, this is grace covenant. Ibig sabihin, ito ay ang pangako ng grasya. Is always prepared to save human being. At ito ay laging nakahanda upang salbahin ang sangkatauhan. That's why Jesus was promised from the beginning for us. Kaya si Jesus ay ipinangako mula pa nung simula para sa atin. But not only to be our Savior, but also to be our Christ. Hindi lamang upang ating maging tagapagligtas, kundi upang maging Kristo para sa atin. Because Christ did the work of who? Of the priest. Pagkat ginawa ni Kristo ang trabaho ng isang pari. Who is the priest? Sino ang pari? He gave sacrifice of blood to God, right? For the people. Siya ang nagbibigay ng sakripisyo ng dugo patungo sa Diyos para sa tao. Who died for us? Who was the lamb for us? Who shed the blood for us? Sino ang namatay para sa atin? Sino ang tupa na inaalay para sa atin? Sino ang nagbigay ng kanyang dugo para sa atin? Jesus, right? Jesus, right? Si Jesus.
That's why he is the priest. Kaya siya ang pari. Also, Christ is the prophet. At si Kristo ang propeta. Why? Bakit? The prophet always proclaimed God's word. Pagkat ang propeta ay palaging nagpuproklama ng salita ng Diyos. The word prophet is prophecy. Ang salitang propeta ay nangangahulugang nagbibigay ng propesiya. But God himself came in human form and he says, the word became flesh in John 1:1. Ngunit ang Diyos mismo ay pumunta at siya ay nagkatawang tao at sinabi na ang salita ay naging laman. Let's look at John 1:1. Tingnan natin ang nasa Juan 1:1. What does it says? Ano ang sinasabi dito? Can you read it? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, in the beginning was the word, right? That's just the creation, right? Genesis 1:1. Sinasabi na ang salita ay ang pasimula at ayon ang nasa Genesis 1:1 ang paglikha ng lahat. And the word was with God, right? Ang salita ay kasama ng Diyos And the word was God. at ang salita ay ang Diyos. Who came for us as our Savior and as human form? Sino ang dumating sa atin bilang tagapagligtas at nasa katawan ng tao? Jesus, right? Si Jesus. That's why he is, as the Christ, our true prophet. Kaya si Jesus bilang si Kristo ang ating propeta. He became the way, in other words. Siya ay naging daan. John 14:6, right? Kung titingnan natin sa Juan 14:6, Jesus said, I am the way, sinabi ni truth, Jesus and the life. na ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. No one comes to the Father except through me. At walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko lamang. Why? Because he is the Word himself. Pagkat siya ang salita. How can you know that you can meet God? Paano mo malalaman na pwede mong makatagpo ang Diyos? How can you know that Jesus is the only way? At paano mo malalaman na si Jesus ang tanging daan? Through the Word. Sa pamamagitan ng salita. But he came to us. At siya ay dumating sa atin. This is the Christ. At ito ang Kristo. And lastly, Christ means king. Ang Kristo ay nangangahulugang hari. Why? Bakit? No one can resurrect from death. Pagkat walang sino man ang pwedeng mabuhay na muli mula sa kamatayan. You can go to every nation and there's no one who died, resurrected, but still alive. Makakapunta ka sa buong mundo, sa iba't ibang nasyon, at malalaman mo na walang sino kahit sino pa man ang namatay, muling nabuhay, at hanggang ngayon ay tunay na buhay pa. Because I've seen people die and come to life. Pagkat ako, may nakita akong tao na namatay, ngunit sila ay muling nabuhay. Like medicine is so advanced that you can bring back people to life. Kung titingnan natin, ang medisina ngayon ay tunay na napakataas na ng kakayahan ng medisina. Kaya maraming tao na namatay na, ngunit pwede pa rin silang mabuhay. I gave you the personal story about my grandfather, right? At aking naibahagi na ang istorya patungkol sa aking lolo. My grandfather was set as dead. He was dead by the doctor in the hospital. Sinabi na ng doktor na ang aking lolo ay patay na. But after a couple hours, he came back to life. Ngunit pagkatapos ng 2 oras, siya ay muling nabuhay. Everybody was crying when he died. Lahat ay umiiyak na dahil siya ay namatay na. When he came back to life, everybody was, what happened? Ngunit nung siya ay muling nabuhay, lahat ay nagulat. But Kung my anong grandfather, he died. He passed away. Ngunit ang aking lolo ay wala na talaga ngayon. Siya ay namatay na. In that short time, couple of hours,
he told me that he saw heaven. At sinabi niya, sa 2 oras na siya ay namatay, sabi niya, nakita niya ang langit. You don't believe, right? I didn't believe. Hindi rin ako makapaniwala. But when I met him, he told me. Ngunit nung siya ay aking nakatagpo, ito ay sinabi niya sa akin. My grandfather persecuted my father from little for being Christian. Ang aking ama ay laging nakakatanggap ng panghusga galing sa aking lolo dahil sa pagiging Kristiyano niya For a very long time. sa mahabang panahon. But I still remember when I was 15, I shared to my grandfather the gospel. Ngunit naaalala ko nung ako ay 15 taong gulang at aking ibinahagi ang gospel sa aking lolo. At least he would listen to me because I'm his grandchildren, right? At naisip ko na makikinig siya sa akin dahil ako ay kanyang apo. At that time, I couldn't speak very well Korean. I just, said how I managed myself to talk about the gospel. Nung oras na yon, hindi pa ako marunong masyadong mag-Korean, ngunit na-share ko pa rin or naibahagi ko pa rin ang gospel sa kanya. And also, every time I came here, I shared the gospel. At kung pupunta ako ng Korea, dahil galing ako ay nakatira sa Panama, lagi kong binabahagi ang gospel sa kanya. But every time he heard, he says, no. Ngunit sa bawat pagkakataon na siya ay makikinig, lagi niyang tinatanggihan ang gospel na ito. Church is corrupted. Pagkat sinasabi niya na ang simbahan ay punong-puno ng korupsyon. Pastor steals money. At ang mga pastor ay nagnanakaw ng pera. He always said that. Ito ay lagi niyang sinasabi. But when he was very sick of cancer, I still remember I went to the hospital and saw him. Ngunit nung siya ay may sakit na cancer at ako ay pumunta ng ospital at nakita ko siya, I was 19 years old. noon ay ako ay 19 na taong gulang I saw him in bed. at nakita ko siya na nasa higaan. He was just bones. At siya ay parang mga buto na lang. He couldn't speak. His tongue was rock hard. At siya ay hindi na makapagsalita at ang kanyang dila ay tumigas na. I went next to him and I talked to his ear. Grandfather, the gospel is the only way you can be saved. Ako ay pumunta sa kanya at nagsalita sa kanyang tenga at sinabi ko na, Lolo, ang gospel ang tanging daan upang ikaw ay maligtas. I know that you have done a lot of things to my father to not enjoy, and you persecuted him for so long. Alam ko na marami kang ginawa sa aking ama upang siya ay hindi siya mag-enjoy at siya ay binigyan mo ng pahirap sa mahabang panahon. Let that down Ito ay wag mo nang panghawakan and receive Jesus as your Savior. at tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. I just said that to his ear. Sinabi ko lang yon sa kanyang tenga. I don't know with what kind of faith, right? Hindi ko alam. It is God working, right, at that time, right? Ngunit ang alam ko, ang Diyos ang gumagawa sa oras na iyon. But in my heart, I had the assurance that God spoke to him. I don't know. At ngunit sa aking puso, meron akong kasiguraduhan na tunay na nangungusap ang Diyos sa kanya sa oras na iyon. And I went back to Daegu. He was in Seoul. Siya ay nakatira sa Seoul at ako ay bumalik ng Daegu. And after a week, I heard the news that he died and he come back to life. And I was like, whoa, what is going on? At katapos ng 1 linggo ay narinig ko ang balita na siya ay namatay na, ngunit siya ay muling nabuhay. And after the training finished here, I went back to Seoul. At nung matapos ang inaatindan kong training dito sa Daegu, ako ay bumalik ng Seoul. And I went to my grandfather's house, right? Because I need to sleep there. At ako ay pumunta sa bahay ng aking lolo pagkat kailangan kong matulog doon. And when I enter, my grandmother was cooking, and my grandmother told me, talk to your grandfather right away. Nung I was like, what? ako ay pumasok, ang lola ko ay nagsabi sa akin na kausapin mo ngayon din ang iyong lolo. And he was sitting on the sofa, very healthy.
not bones. He was very like chubby. Siya ay nakaupo lang sa sopa at siya ay hindi na nagmumukhang buto, ngunit siya ay tunay na nakabalik na sa kanyang kalusugan. And my grandfather called me, come, quickly. At ako ay pinapunta ng aking lolo sa kanya Sit next to me. at ako ay umupo sa tabi niya. And he told me, I saw heaven. At sinabi niya sa akin na nakita ko ang langit. Now you believe there's heaven? Do you believe now there's heaven? Ngayon, naniniwala ka na ba na mayroong langit? And when I heard that, I was like, wait. Is he hallucinating or is this real heaven? At nung narinig ko yon, ako ay tumigil muna at sinabi ko sa aking sarili na siya ba ay nagkakaroon ng halusinasyon o totoo ba talaga na nakita niya ang That's why I langit? wanted to make sure. Gusto kong makasigurado. Because in the scripture, it describes how is heaven. Pagkat sinasabi sa salita kung ano ang langit. And I told him, what did you see? At tinanong ko siya kung ano ang kanyang nakita. First, he said, when he died, because he knew he died, he was going up a stair, but a very bright light, but it did not bother his eyes. Sabi niya, siya ay papataas sa isang hagdan at napakaliwanag ng lugar na iyon, ngunit hindi ito nakasakit ng kanyang mata. In the scripture, it describes that it's a tremendous, marvelous light. At sinasabi nga sa salita na sa lugar ng langit, tunay na napakaliwanag ng So lugar he na ito. went up and he saw people welcome him and dancing and telling him, come quickly. At sinabi niya na mayroong mga tao na nag-aantay sa kanya at wini-welcome siya na sinasabi sa kanya na, dali, In the scripture bilisan says mo." that one person, when they come to home, everybody's celebrating. At sinasabi nga sa salita na kung ang isang tao ay magbabalik na sa kanyang tahanan sa langit, Okay. marami ang Okay. He's nagsasaya. not hallucinating. Okay. Kaya nasabi ko na tunay na hindi nasa halusinasyon lamang ang And aking he lolo. said that he was so happy that he danced together with them. At sinasabi niya na siya ay tunay na napakaligaya at siya din ay sumayaw kasama nila. Korean person, grandfather, dancing with other people. That's unimaginable, right? Isang lolo na Korean at nakikisayaw sa lugar na iyon. He was so happy, he says. Sabi niya siya ay tunay na napakaligaya. But God said to him, there's still a mission left for you. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya na mayroon pang misyon na natitira para sa iyo. And suddenly he woke up from bed. At siya ay bigla na lang nagising sa kanyang higaan. So before he passed away, he shared the gospel to his friends that he knew. At nung bago siya talagang namatay, ang ginawa niya ay ibinahagi niya ang gospel sa lahat ng kanyang kaibigan. And he got rid of all the ancestral worshiping, 제사 in Korean, At, of the family. at lahat ng ginagawa na worship ng mga idolo sa kanilang pamilya, lahat yon ay kanya nang inalis. And after that, God called him again. At pagkatapos noon, tinawag na ulit siya ng Diyos. This is a personal story, but it's not just a story. It is real. Ito ay isang personal na istorya, ngunit ito ay hindi lamang istorya. Ito ay tunay na pangyayari. But the only one who died and is still living is Jesus Christ. Ngunit ang tanging namatay at tunay na buhay pa hanggang ngayon ay si Jesucristo. Why is he still living? Bakit siya ay buhay pa rin hanggang ngayon? In the scripture says, to be with us forever. Sinasabi sa salita upang siya ay makasama natin panghabang buhay. Because a king means defeated death. Kaya ang ibig sabihin ng hari, tinapos niya na ang kamatayan. And who brings death and disaster? Satan.
Sino ang nagbibigay ng kamatayan at sakuna? Si Satanas. That's why when you believe that Jesus is your Christ, your fundamental problems are completely finished. Kaya kung tunay kang naniniwala na si Jesus ay ang iyong Kristo, ang iyong mga fundamental na problema ay tunay na natapos na. What is the fundamental problems? Ano ang fundamental na problema na meron tayo? Every mankind are separated from God. Lahat ng tao ay nahiwalay sa Diyos. Romans chapter 3:23. Kung titingnan natin ito sa Roma 3:23. Everybody is under the sin which is disasters and curses. Ang lahat ay nasa loob ng kasalanan na nangangahulugang sakuna at sumpa. Every mankind is upon the oppression of Satan and the demonic works. At lahat ng tao ay nasa loob ng opresyon na binibigay ni Satanas at ang mga gawa ng demonyo. But through Christ, as a true priest, true prophet, true king, he finished it all on the cross. Ngunit bilang Kristo na naging tunay na pari, propeta at hari, lahat ng ito ay tinapos niya na sa cross. But to conclude today's word, Kaya sa pagtatapos ng salita ngayon, why do I still have problems? ngunit bakit meron pa rin akong mga problema? You don't get sick? Hindi ka ba nagkakasakit? You don't have money problem? Wala ka bang problema patungkol sa pera? You don't have family problems? Wala ka bang problema tungkol sa pamilya? You don't have anxiety? Wala ka bang mga Ansiedad? anxiety o pag-aalinlangan? Does Philippines lives very well? Ang Pilipinas ba ay namumuhay ng napakarangya? Why do still, even though Christ finished it all, why do I have still problems? Kahit na tinapos na ni Kristo ang lahat, bakit meron pa rin akong mga problema? Why? Bakit? Have you ever asked that question? Ito ba ay natanong mo na? What is your answer for that then? Ano ang sagot mo para dito? Are you living a fantasy? Ikaw ba ay namumuhay sa isang pantasya? I'm really asking, honestly, is it real? Like he finished it all for you? Ako ay tunay na nagtatanong ngayon. Ito ba ay totoo para sa iyo? Tunay bang tinapos niya na itong lahat para sa iyo? Why do I still have problems? Bakit meron pa rin tayong mga problema? What is problems then? Ano ang mga problema? Always remember who is with you. The problem looks different. Dapat mong laging tandaan na kung sino ang kasama mo, makikita mo ang problema ng kakaiba, ng iba. If before we were saved, I was the Lord of my life. I was the owner of my life. Noong bago pa tayo masalba, ako ang may-ari ng aking buhay. But now that I'm saved, it says, Jesus is the Lord of my life. Ngunit ngayon na ako ay nasalba na, isinasabi na si Jesus na ang may-ari ng aking buhay. Then now it is not you're taking care of the problem, is the Lord knows your problems now. Hindi na ibig sabihin na ikaw pa rin ang humahawak ng problemang ito, ngunit ang Diyos na ang siyang tunay na humahawak ng iyong problema. Until here we know, right? Hanggang dito, alam natin, di ba? But in order to continue this faith, your foundation should be where? In the Word. Ngunit upang mapagpatuloy ang pananampalatayang ito, ang iyong pundasyon ay dapat na nasa salita. That's why you need to keep listening to the gospel. Kaya tunay na patuloy kang dapat na makinig patungkol sa That's gospel. why worship today is very important. Kaya ang pagsamba na gagawin natin ngayon, na ginagawa mo ngayon, ay napakahalaga.
because we still live as this kind of heart. I am the master. Jesus is just there in me, but there. Pagka tayo ay patuloy pa rin namumuhay na may ganitong puso na ako ang nakaupo sa sentro at si Jesus ay nasa gilid lamang. But actually, in order to really see the problem differently, the master should be Christ and I should be the servant. Ngunit upang tunay nating makita ng sa ibang bersyon na ngayon ang problema, ang tunay na maging sentro ng aking puso ay si Jesus at ako ang tagapaglingkod. So today we don't have the time to really go deep of what this actually mean, right? Ngayon, wala tayong masyadong oras upang mas alamin kung ano talaga ang kahulugan nito. But I just told you and shared to you why now the problems is not what you think is now. Ngunit ang naibahagi ko sa inyo ay kung bakit ang problema ay hindi na katulad nung kung ano ang naiisip mo dati. But next week, we really want to deep ourselves where in this word. Ngunit sa susunod na linggo ay pupunta tayo ng mas malalim patungkol sa salitang ito. Always remember, give time so your faith can grow. At dapat mo laging tandaan na dapat magbigay ka ng oras upang ang iyong pananampalataya ay lumago. But you need to be in the gospel. Ngunit ikaw ay dapat na nasa loob ng gospel. You need to keep listening to the gospel. Ikaw ay dapat patuloy na makinig patungkol sa gospel. I really bless your name, Jesus Christ, that this blessing of Christ really be now the foundations of your life. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ni Jesus na ang Kristong ito, ang biyaya ng Kristo na ito, ang tunay na maging pundasyon ng iyong buhay. Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much because you have given us only one answer. Maraming salamat, Panginoon, pagkat binigyan mo kami ng tanging nag-iisang sagot. And that answer is the Son of the living God who is Christ for us. At ang sagot na ito ay ang anak ng buhay na Diyos na si Jesucristo. That's why give us all the strength so now we can hold on to your word and enjoy the blessings within salvation. Kaya bigyan mo kami ng lahat ng lakas upang kami ay tunay na nasa iyong salita at ma-enjoy ang lahat ng biyayang ito. By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution for all problems, by the unending love of Father God, by the indwelling, the working, and the filling of the Holy Spirit, be upon all of our Filipinos and also disciples of yours who really desire to be within your word, following it, so they can be living testimonies. Be now upon them forever and ever. Amen. Thank you very much.